Yan. So, hi guys. Welcome sa next topic natin ngayon. So, ang topic natin ngayon is SMT. Okay, so sa SMT, meron dalawa, which is a bearish SMT and bullish SMT. Okay, so sa example ko ngayon is gagamitin natin si Nasdaq and ang correlation niya is S&P 500. Okay, so example, si Nasdaq nagkaroon ng sweep or pag-sweep sa price na to or sa high na to, kaya nagkaroon tayo ng new high. Then, sa S&P 500 is hindi siya nagkaroon ng sweep. Okay? So, dun tayo nagkakaroon ng divergence or SMT. Okay? Dun tayo nagkakaroon ng SMT. Okay? So, vice versa yan guys, no? So pwedeng si Nasdaq hindi magkaroon ng sweep. Then, si S&P 500 magkaroon ng sweep. Okay? So, yun yung bearish SMT natin. So, si bullish SMT naman is ganito. Okay? So, possible din na si Nasdaq hindi magkaroon ng sweep. Then, si, si S&P 500 magkaroon ng sweep. So, doon tayo nagkakaroon ng SMT. Okay? So, vice versa lang din yan, guys, no? Possible din na magkaroon ng sweep kay Nasdaq and wala naman kay S&P. Okay? So, para mas lalo nating maintindihan, i-apply natin siya sa market. Okay? For our example. Ayan. So, mag-start muna tayo sa example kay bearish SMT, no? So, na kay Nasdaq na tayo. Kiklik nyo lang tong plus sign and search SPX 500. Then, itong FXCM. Then, click New Pane. Okay? So, after nyo maklik yung New Pane, click nyo lang tong line, double click. Then, palitan nyo ng candles. Okay? So, sa bearish SMT, di ba, possible na magkaroon ng sweep kay Nasdaq or kay S&P. Okay? So, kikita nyo dito guys, si S&P 500 merong sweep o swinip niya tong last high na to. Pero nakita nyo kay Nasdaq or Nas 100 is wala siyang sweep. Okay? So, magiging SMT na siya. Then, ano nangyari kay price after magkaroon ng SMT? Bumagsak. Diba? Dahil bearish SMT yung nangyari sa kanya. Okay, so hanap pa tayo ng another example para mas lalong maintindihan. So, dito guys, nakikita nyo, meron tayong bearish SMT dito. From this high, itong high na to, and itong high na to. Okay? Nakita nyo, nagkaroon tayo ng sweep kay Nasdaq, pero kay S&P 500 is wala. Okay? So, nagkaroon tayo ng SMT.
So, anong nangyari sa price after magkaroon ng SMT? Bumagsak. Okay? So, after magkaroon ng bearish SMT, ang nangyari sa price is bumagsak. Okay? So, hanap naman tayo ng bullish SMT. Okay? So, bullish SMT naman tayo. No? Ayan. So, meron tayong bullish SMT dito. Nakita nyo, itong low na to is hindi na sweep ni Nasdaq. Pero, dito, sa low na to is na sweep ni S&P 500. Okay? So, si Nasdaq hindi nagkaroon ng sweep, pero si S&P 500 nagkaroon ng sweep. So, nagkaroon tayo ng SMT. Okay? So, after magkaroon ng SMT, ano nangyari kay price? Umangat. Okay? So, hanap pa tayo ng isa pang example. Yan. So, dito guys, may nakita akong SMT. So, kay S&P 500, nagkaroon siya ng sweep. Kita nyo? Sweep, SMT. And kay Nasdaq is hindi niya na-sweep. Okay? So, nagkaroon tayo ng bullish SMT. Okay? So, after ng SMT na to, ano nangyari kay price? Umangat. Okay? So, ganun natin ginagamit ang SMT. Okay? So, yun. Ayan. So, recap tayo guys, no? So, si SMT merong dalawa, which is si bearish SMT and si bullish SMT. Okay? So, gagamitin natin si Nasdaq and S&P 500. Okay? Ang bearish SMT is pwede magkaroon ng sweep, and kay S&P 500 is wala. Okay? So, pwede rin silang vice versa, which is si Nasdaq possible na walang sweep, pero kay S&P 500 dapat may sweep. Okay? So, ganon natin tinitignan ang bearish SMT. Okay? So, si bullish SMT naman is ganon din pero baliktad lang. Okay? So, si Nasdaq possible na walang sweep pero si S&P 500 is merong sweep. Okay? So, pwede ding si Nasdaq is merong sweep pero si S&P 500 dapat walang sweep. Okay? Para matawag natin siyang SMT or bullish SMT. Okay? So, yun lang guys, and sana may natutunan kayo, and always mo lang i-apply to sa market, and paulit-ulit mo lang siyang tignan and i-apply hanggang sa makasanayan ng mata natin, no? So, yun lang guys, and thank you. Bye.